Sino ba namang hindi mapapangiti pag nakakita ng isang Labrador Retriever, di ba? Sila yung isa sa mga pinakasikat na aso dito sa Pilipinas, and for a good reason. Pero alam mo ba, sa likod ng napaka-cute nilang mukha at super friendly na personality, ano nga ba talaga ang totoo sa pag-alaga sa kanila? Tara, silipin natin. Aminin mo, pag nag-scroll ka sa social media, tapos may nakita kang picture ng isang pamilya na may Labrador, napapasana all ka rin, ano? Kasi parang sila yung definition ng perfect family dog. Pero, ganun lang ba talagang kadali yun? Okay, so simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Bakit nga ba patok na patok ang mga Labrador? Ano ba ang magic nila at bakit sila ang dream dog ng napakaraming pamilyang Pilipino? Well, kasi naman, kung titingnan mo, parang perfect package deal sila. Una, super family friendly. Sobrang mapagmahal at loyal sa pamilya. Pangalawa, matalino sila, which means mas madaling i-train. At eto ang pinaka-importante para sa marami, kilalang kilala sila na sobrang bait sa mga bata. O di ba? Parang all-in-one na. Pero, wait, hold up. Teka muna, bago ka mag-message sa breeder at magpa-reserve, huminga ka muna ng malalim. Kasi may mga kailangan ka talagang malaman. Dahil ang realidad ng pag-aalaga ng isang Labrador, lalo na dito sa Pilipinas, ay hindi laging kasing ganda ng nakikita mo sa Instagram. Unang-unang reality check, yung panahon natin. Grabe ang init sa Pilipinas, alam nating lahat yan. Ang malaking tanong, kakayanin ba ng asong originally designed para sa malamig na klima ang tropical heat natin? Ito kasi yung science behind it. Ang mga Labrador, meron silang tinatawag na double coat. Para mas madaling maintindihan, isipin mo na lang na lagi silang nakasuot ng dalawang jacket. Meron silang makapal na undercoat para sa insulation, tapos may isa pang top coat para sa protection. Galing yan para sa winter, pero dito sa atin, sobrang delikado sila sa heat stroke. So, anong diskarte dyan? Simple lang, pero crucial. Adjustment sa lifestyle. Yung mga walkies at playtime, dapat gawin yan sa oras na malamig. Sobrang aga sa umaga bago pa sumikat yung araw o kaya naman pagpalubog na. At ang golden rule, dapat laging may access sila sa lilim at sa fresh, malamig na tubig. Non-negotiable yan. Okay, ready na sa next reality check. Ito, medyo masakit sa bulsa. Pag-usapan natin ang gastos. Kasi ang pag-aalaga ng isang Labrador ay hindi biro. It's a huge financial commitment. So, handa na ba yung wallet mo? Let's start with the puppy itself. Ang isang pet quality na Labrador, yung presyo niyan, naglalaro between 25,000 to 80,000 pesos. Minsan mas mataas pa, lalo na kung galing sa champion line or show quality. At take note ha, yan pa lang yung down payment, ika nga. Kasi after that, andyan na yung monthly expenses. Naku, ang lakas kumain ng mga yan. So kailangan mo ng budget para sa high-quality dog food. Idagdag mo pa dyan yung regular na vet checkups, yung mga bakuna, grooming, at syempre super importante, ang emergency fund. Tandaan, malaking aso, malaki rin ang potential vet bills. Okay, so bukod sa pera, may isa pang malaking investment na hinihingin sa'yo. At ito, hindi nabibili. Yung oras at energy mo. Kasi, let's be clear, ang mga Labrador ay hindi pang display lang sa bahay. They are working dogs by nature. Kailangan nila, at pakinggan nyo to ng at least 1 oras na physical activity araw-araw. Uulitin ko minimum pa lang yan. Hindi sila yung type ng aso na okay na sa isang mabilis na lakad sa labas. They need to run, they need to play, they need to burn off that intense energy. Kasi anong mangyayari kapag kulang sila sa exercise at na-bore sila? Well, yung sofa mo, yung sapatos mo, yung pinto, lahat yan pwedeng maging chew toy, pwedeng maging destructive. Kaya mga activities like fetch, swimming, at kahit yung mga puzzle toys for mental stimulation, sobrang halaga niyan para manatili silang happy at well-behaved. Ngayon, let's get a bit more serious. Pag-usapan natin ang isang napaka-importanteng aspeto, ang kalusugan nila. Bilang isang magiging responsableng fur parent, kailangan mong malaman yung mga common health issues na madalas tumatama sa breed na to. So may 3 bagay na kailangan mong bantayan. Number 1, prone sila sa hip and elbow dysplasia. Isa yung joint problem na common sa large breeds. Number 2, obesity. Nako, sobrang takaw nila, kaya kailangan mong i-manage ng mabuti yung diet nila. At number 3, dahil sa init at humidity dito sa atin, madalas silang magkaroon ng ear infections at skin allergies. At dito, isang napakahalagang paalala. Lahat ng impormasyong na to ay for educational purposes lang, okay?
Para sa kahit anong health concern ng aso ninyo, please, palaging kumonsulta sa isang lisensyadong veterinaryo. Sila lang po ang makakapagbigay ng tamang medical advice. So after all of that, the heat, the cost, the time, the energy, ang tanong, aabante ka pa ba o aatras na? Let's figure out kung para sa'yo nga ba talaga ang isang Labrador. This is all about making the right and responsible choice. Let's break it down. Para kanino ba talaga ang isang Labrador? Well, ideal sila para sa mga pamilyang active, may sapat na oras at energy para sa exercise at training, at syempre, may budget para sa lahat ng pangangailangan nila. Pero kung super busy ka sa trabaho, nakatira ka sa maliit na apartment, o medyo masikip ang budget mo, baka mas mabuting pag-isipan mo munang mabuti. Sa huli, ito ang tanong na ikaw lang ang pwedeng sumagot. Ang pag-aalaga ng Labrador ay hindi lang basta pagbili ng aso. It's a commitment. A commitment na tatagal ng 10 hanggang 12 taon. Isang relasyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka na ba sa lahat ng responsibilidad, gastos at oras na hihingin niya kapalit ng walang katumbas na pagmamahal at loyalty? Love dogs? Please join Chill Dog Family. More tips, tricks, and adorable moments are coming your way. Don't miss out. Subscribe now.